Grabe no, sobrang bilis lang talaga ng buhay at hindi ko talaga akalain na makakapag-content nga ako ng ganito. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Sobrang hirap kapag nawalan ka nga ng mahal sa buhay, lalo na nga kung hindi mo talaga inaasahan. Pero syempre, wala nang masasakit pa sa naulila. Kaya nga heto't walang kung ano-ano't napagpasyahan na nga naming dalawin sila. Pero bago ngayon, dumaan nga muna kami dito sa Centro Mall para nga magbayad ng bills at namili naman ng mama ng pwedeng dalhin doon. Tapos ayan, fast forward na nga, nakasakay na nga rin kami ng jeep papuntang Masinag. Meron niyang pasaherong baby na sobrang cute, kaya nga tuwan-tuwa ang ati Atina. Pero syempre, hindi ko na nga binidyohan dahil wala naman akong consent nung magulang. Grabe, parang kailan lang, ganito nga rin yung setup namin nung nawala nga yung tito ko. Tapos ito nga na naman kami, wala pang 3 taon, sumunod na nga yung asawa niya. Alam mo yun, parang nanariwa lahat. Pero mas masakit nga ngayon dahil meron nga silang 2 anak na naiwan. Kaya nga hindi talaga maiwasang mapatanong kung paano na nga sila. Dahil ate, kahit sabihin mo na meron pa naman silang kamag-anak, mahirap pa rin talagang mabuhay nang wala ngang magulang. Tayo nga na matanda na, nahihirapan pa rin sa buhay. Paano pa kaya sila? Oh, hindi nyo kinaya. Ito na yung feeling vloggeries. May nagpapapicture na. Sobrang nahihiya nga ako niyan, pero sino ba naman ako para nga tanggihan yan? Maraming salamat po ulit sa batang nagpa-picture sa akin. Kung nanonood ka, comment mo naman yung picture natin dyan. Lumabas nga lang pala kami saglit para nga magtingin-tingin ng pagkain, pero nung wala nga kaming makita, bumalik na rin kami kaagad. Tapos pagbalik namin, ito na nga yung pinakamasakit. Ang makita ngang umiiyak yung mga pinsan mo. Yung alam mong kahit anong gawin mo, hindi nga mababawasan yung sakit na nararamdaman nila. Pero sabi nga nila, hindi nga magbibigay ng pagsubok ang Diyos nang hindi mo kaya. At lahat nga na nangyayari sa mundo may dahilan. Kaya nga dapat habang nabubuhay pa tayo, i-enjoy lang natin yung buhay natin. Dahil ang buhay pahiram lang ng Diyos. Hindi nga natin alam at wala nga makakapagsabi kung kailan niya nga ito babawiin. Kaya nga piliin natin gumawa ng maganda para nga maganda rin yung maiwanan nating alaala dito sa mundong ibabaw. Yung mga away, inggitan at samaan ng loob na wala yung patutunguhan. Mas masarap pa rin mabuhay ng puno nga ng pagmamahalan. Sa mga nagtatanong nga po ng continuation sa pagdi-DIY ko, pasensya na nga po muna dahil hindi ko pa talaga maasikaso. Ultimo mag-content na mga ganap ko sa bahay ngayon, hindi ko nga talaga magawa. Kaya nga pagpasensyahan nyo na muna yung mga ina-upload ko. Ang importante, may napapanood pa rin kayo dito sa page ko. At sana wag kayong manawang manood kahit nga na voice over ko na yun. Hayaan nyo po't babawi po ako sa susunod kapag nalagpasan na nga po namin itong pagsubok na to. Sa ngayon, hihingi nga muna ako sa inyo ng panalangin para nga sa 2 pinsan ko na sana makayanan nila lahat ng pagsubok na darating sa buhay nila. Pag-ingatan at patnubayan sana sila ng Diyos sa lahat ng tatahakin nila. Hindi man madali, pero alam ko kakayanin nga nila yan. Tuloy pa rin ang buhay. Nung mag-aalas 9 na nga ng gabi, umuwi na nga rin kami. May pasok pa kasi yung kapatid kong lalaki at hindi nga siya pwedeng umabsent dahil may exam nga sila. Ganun nga rin ang Papa J, meron pa nga rin siyang pasok kinabukasan. Pero bago nga kami umuwi, bumili nga muna kami ng pwedeng maulam. Tapos magta-tricycle na nga lang din kami para nga isang biyahihan na lang. Grabe, kahit anong oras na, ang dami pa rin sasakyan sa kalsada. Halos traffic pa rin sa Marcos Highway. Kaya nga umakyat na kami dito sa overpass para nga hindi na kami dadaan dyan. Dahil ate, baka anong oras pa kami makauwi. Oops, teka lang. Kapag may nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-yun ng skip. Wala pang 30 seconds yan, mga mi. Salamat!